So papakita ko sa inyo kung paano mag-inspect at maglinis ng brakes. So dito sa Pajero. So ang pag DIY ng brake servicing and brake inspection, so kailangan nyo lang na tools. Basic lang. So kailangan nyo ng wrench para matanggal yung gulong. Kailangan ng 17mm box wrench, screwdriver, wire brush, brake cleaner, grasa, tsaka syempre jack para iangat yung sasakyan. Kailangan tanggalin natin yung gulong. So for safety, lagyan natin yung gulong sa ilalim in case na bumagsak. Meron siyang tutukuran. So ito ngayon yung disc brake. So yung brake pads, yung caliper. So tatanggalin natin yung brake pads muna. So muna natin tatanggalin yung lower bolt. Tapos pwede na natin iangat yung caliper. So una nating linisin yung brake pads. So pang sukat natin, gamitan natin ng caliper. So ang service limit ng brake pads is 2mm. So obviously makapal pa siya. 7mm pa siya. So, bagong-bago pa. Kasi wala pang 1 year yung brake pad na to. So maganda gawin nyo to every 1 year. So linisin lang natin yung surface para mawala yung mga gas-gas. Saka minsan mayroong mga maliliit na bato na nasisingit dito na nai-embed dun sa brake pad mismo, yung friction material. So yun yung nagkokos na parang sumisipol, at yun din yung nagkokos na nakakagasgas ng brake rotor. So linisin na natin yung ibabaw konti. So ang gamit ko rito is 220 grit na sandpaper. Yun lang. Tapos pwede nating sprayan ng brake cleaner para mawala yung mga brake dust.
So yung brake rotors sa Pajero, ang thickness niya, minimum thickness niya is 22 millimeters based sa shop manual. So pati lang natin para sigurado. So 25 millimeters. So malayo pa siya sa service limit. So itong brake rotor na to, tatagal pa to ng siguro mga dalawang palit pa ng brake pads and dalawang skimming bago siya umabot sa 22 millimeters. So good pa yan. So isa sa mga laging kinaliligtaan ng mga mekaniko pag nagpagawa kayo sa shop, pag nagpalit ng brake pads, is yung mga pins. Dapat itong pins na to lagi siyang nililinis at nilalagyan ng bagong grasa. Pagka itong mga pins na to stock up, doon nagkakaroon ng premature wear ng brake pads and brake rotors dahil hindi nakakagalaw freely yung caliper. Pati yung loob nung bracket kailangan linisin din natin siya konti lang. So isa pa mga nililinis dito is yung retainer clips. Ito. Lalo yung ilalim, napupuno siya ng brake dust tsaka yung langis moisture kaya nagbi-build up yung dumi. So dito natin gagamitan siya ng wire brush. Sineryoso lang natin siya. Nalinis na. So, 4 na clips yan. Dalawa sa taas, dalawa sa baba. So after nating malinis yung mga retainer clips,
pwede na natin lagyan ng grasa yung caliper pins. Ito, pag napasukan to ng tubig, kakalawangin yan, mag-i-stack up yung pin, mag-i-stack up na yung brakes yan. So, nilalagyan ko rin ng grasa yung mga mating surface, contact surface ng caliper para lang makagalaw siya freely, hindi siya mag-stack. Pati dito sa brake pad. So sa pagitan ng shim, yan, lalagyan din siya ng grasa. So, ito yung shim. So pwede na nating i-restore yung brake pads. So kung bagito ka sa sasakyan at gusto mong matuto magmekaniko, isa to sa mga pwede mong pagpraktisan. Dahil madali lang siya, hindi kailangan ng special tools. As long as susundin mo yung procedure, safe naman yan. So yung caliper pin lower, lalagyan din natin ng grasa bago natin siya ibalik. So ganun lang yun. Few minutes brake inspection para malaman natin yung kondisyon ng ating brake pads and brake rotors. And at the same time, since malinis siya, mas mape-prevent natin yung mag-stack up yung caliper at mag-cause ng premature wear sa brake rotors and brake pads. Then, so mas mahaba yung service life ng iyong brakes. Then less gastos. And since DIY mo rin siya, hindi ka rin gumastos. So pwede na natin ibalik yung gulong. Napakabigat ng gulong na to. Ayan. So isa sa mga recommendation ko sa mga lug, mga studs, lagyan ng konting grasa bago na i-store para ma-prevent yung kalawangin, ma-prevent din na may stuck siya, and ma-ensure mo na pag hihigpitan mo siya, nakuha mo yung tamang torque.
Pagpasensyahan nyo na kung pawis-pawis ako. At 42 degrees kahit around 11 o'clock na yata ng gabi. Napakainit at napaka-humid ng panahon na to. Tapos pagipit ng lug bolts, dapat always opposite or star pattern as per standard practice. Ang pinakamahirap is yung maghigpit ng gulong. Yun ang kailangan ng maraming lakas. Pero yung actual ng brake job, madali lang yan. So isang bolt lang. Ang mahalaga lang talaga, lagyan ng grasa yung caliper pin. Yan, kailangan malinis yung mga retainer clips. So yun yung magpapahaba ng buhay ng brake pad at brake rotors. Gagawin lang natin yan sa ibang mga gulong. Same procedure. So after matapos yung brake servicing, so kailangan i-start natin yung makina at i-pump yung brakes. Dahil yung unang tapak ng brakes nito, for sure lulusot yan kasi nagalaw yung pads. So pump lang yung brakes, pump lang yung brakes 2 or 3 times until na solid na siya. Alright. So, ganoon lang yun. Simpleng-simple. So, wala pang 1 hour na trabaho. So, kayang-kaya nyo rin gawin yan.